So hello, no, ngayon pag-usapan natin itong tungkol sa mga kasamaan ng tao ngayon na panahon natin dito sa atin sa Pilipinas. Napapansin nyo ba na every time na may dumarating na kalamidad, ito ay parusa ng Panginoon para sa mga tao o sa atin dito sa mundong ito sa Pilipinas upang tayo ay magiging matuwid dahil nga sa pamumuhay natin sa kasalanan. Ngunit ang kasalanan dito sa mundong ito ay hindi talaga natitigil-tigil. Sinabi nga dito sa kasulatan, no, kung ikaw ang siyang sanhi na magkasala ang iyong kapwa, as mas maigi pa sa iyo na talian ng galingang bato at itapon ka doon sa ilog o sa dagat, kaysa ikaw ang dahilan na magkakasala ang iyong kapwa. So mas matindi pa pala ang kaparusahan na inihanda ng Panginoon sa mga tao na nagiging dahilan sa pagkakasala. Pero ngayon dito sa atin sa Pilipinas, normal na lamang ito. Kumbaga, nagiging normal ang kasalanan. Walang pagsisisi at patuloy na gumagawa ng kasalanan. Ang Panginoon, patuloy na gumagalaw, patuloy na nagpadala ng mga tao niya upang ang tao ma-rectify sa kanilang pagkakamali, maituwid at iwanan ang pagkakasala at pagkakamali at kasamaan at mamuhay ng matuwid sa kanyang kalooban. Pinadala ng ating Diyos Ama ang ating Panginoong Kristo na sa pamamagitan niya, tayo ay magkaroon ng dalan at access patungo sa Ama, sa ating Ama. Na kung hindi sa pamamagitan niya, walang tao na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Di ba? Ang sinabi din dito sa kasulatan, walang ibang pangalan na binigay ng ating Diyos dito sa lupa na siyang ikakililigtas na bawat tao kundi ang ating Panginoong Kristo lamang. Without shedding of blood of Jesus Christ, no? Walang kapatawaran. So, dati dito sa atin, no? Sinabi dito sa Roma chapter 1 verse 28, dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Dito sa atin, no, para bang nagiging normal. Palagi nagpapadala ang Panginoon ng mga tao niya, mga propeta, evangelist, missionaries, upang pag-rectify at babalik. Tawagin ang tao na bumalik sa Panginoon upang magiging matuwid. Ngunit ang mga tao na ipinadala ng Panginoon, every time na nangangaral sila diyan sa mga tabi ng daan, sa harap ng mga simbahan, or sa palengke, or kahit saan, minsan binubuli ng bawat tao. Pinagsabihan ng mga masasama, ihingi lang kayo ng pera. Pinagsasayawan ng mga bakla, or ano pa mga insulto. Alam nyo ba na every time na ginagawa nyo yan, hindi nyo ginagawa yan sa tao, sa kanila, kundi sa Panginoon. Kasi ang nagpadala sa kanila ang Panginoon. Every time na ginagawa nyo yan, sa Diyos nyo yan ginawa. At pagdating ng araw, ayon dito sa kasulatan, na ang karapat-dapat nito ay parusang kamatayan sa mga taong gumagawa nito. No? So mag-ingat kayo sa ginagawa ninyo. Kasi ang sinabi ng ating Panginoon, wag na wag nyong gagalawin ang aking mga propeta. Yung mga tao, mga missionary ng Panginoon, yan ang babala ng Panginoon sa mga tao. Kaya mag-ingat po kayo. Pakinggan nyo, kasi ang sinasabi dito sa kasulatan, sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, pinagpala ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at sa tumutupad nito. Dagdag dito sa kasulatan sa verse 29, sinabi, nagiging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya at masamang hangarin. Sila'y nagiging mahilig sa chismis. So itong lahat na binabanggit nito, ito yung mga gawain ng bawat tao ngayon dito sa atin sa Pilipinas. Without repentance, no? Walang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kahit pang itong mga taong ito is madalas nating makikita na pumapasok sa simbahan, nagdarasal, sumasamba sa Panginoon. Kaya nga sinasabi, no, na kung ikaw, lilinisan mo ang baso, linisan mo ang labas at linisan mo rin ang loob. Hindi pwede na lilinisan mo lamang ang baso sa labas, ngunit ang loob ay napakarumi. Kailangan kung malinis ang labas, malinis din ang loob. Ngunit sa atin ngayon, malinis ang labas, malrumi ang nasa loob. Ito ang ginagawa ng bawat tao ngayon. Madalas natin sila makikita na sumasamba, nagpupuri sa ating Panginoon, ngunit patuloy na paggawa sa kasamaan at hindi pagsisisi at walang pagsisisi pa rin. Lahat ng sinasabi dito sa kasulatan sa Roma chapter 1, binabanggit dito, ginagawa nila. Dagdag pa dito, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, nasusuklam sa Diyos, mapanirang puri. Walang pakundangan, mapagmataas,
mayayabang, mapagkatha ng kasamaan at suwail sa magulang. So itong mga binabanggit dito, ginagawa ito ng tao. Every time na gumagawa tayo ng kasamaan, ang sukli niyan, bagyo, kalamidad, lindol, gira, pagputok ng bulkan, pagkasunog, or ano pa mang uri ng kasamaan, tsunami, flood, ano pa man. Dagdag pa dito. Sila'y nagiging mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos ay karapat-dapat sa parusang kamatayan ang gumagawa nito. Gayunpaman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. So alam ng bawat tao na ang gumagawa nito, na ganitong mga uri na binabanggit dito, ay nararapat sa kaparusang kamatayan. Hindi yan sa kamatayan sa katawan. Kasi nga, ang kamatayan sa katawan ay normal lamang sa isang tao. Utos ng Panginoon ang tao mamatay. Babalik sa lupa na siyang pinanggalingan. Kasi nga ang tao nagmula sa lupa at sa lupa rin babalik. Pero ang sinasabi dito, parusahan ng kamatayan, ito ay parusahan ng iyong kaluluwa doon sa impyerno. Kaya mag-ingat po tayo. Ang lahat ng binabanggit dito, kung ito man ay ating nagagawa, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at bumalik tayo sa ating Panginoon Kristo. Kasi nga, pag hindi tayo babalik, darating yung araw, baka pagsisihan natin. Kailan tayo magising? Kailan tayo tatawag sa Kanya? Kung saan malayo na siya, hindi na natin siya matatawag. Ngayon na sa malapit pa siya, lumapit tayo. Ngayon na matatawag pa natin siya, tumawag tayo. Kasi nga dito sa kasulatan, sinabi dito sa verse 26, same chapter sa Roma. Dahil dito, hinayaan sila ng Diyos na sa mahahalay na pagnanasa, ayaw na makikipagtalik ng babae sa lalaki sa likas na kaparaanan at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganon din ang mga lalaki, ayaw na nila makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa mga kanilang masasamang gawa. So mag-ingat po kayo kasi ito po ay ginagawa ng mga tomboy at saka mga bakla ngayon. LGBTQ, mag-ingat po kayo. Kung kayo ay may mga anak na mga LGBTQ, pagsikapan nyo po na ituwid sila sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Pagsabihan nyo sila na ganito yung babala kasi pag hindi nyo po yan, ito talaga ang mangyayari sa kanila. At sinasabi dito, nararapat sa kanilang masamang gawa. Kaya't sila'y paparusahan. Parusang kamatayan. Kaya kung hindi tayo titigil sa kasamaang ito, parusa sa impyerno ang tutunguhan ng bawat tao. Ang kasulatan, ang Panginoon, maraming babala mula pa noon hanggang ngayon. Walang tigil yan upang ipaalam sa isang tao ang kanyang pagkakamali. I-rectify upang magiging matuwid ang isang tao. Mamuhay sa kanyang kalooban at umiwas sa kasalanan. Umiwas sa kasalanan. Pero ang bawat tao ngayon, instead na i-rectify mo, sumasang-ayon pa sila sa pagkakasala o sa ginagawang kasamaan ng ibang tao. At sinusuportahan pa nila to, sige, tuloy mo lang yan, basta wala kang tinatapakan. Wala kang tinatapakan na ibang tao. Pero alam naman natin na sa kasulatan, ang ginagawa nila ay kasamaan at kasuklam-suklam sa paningin ng Panginoon. At lahat ng ito, ang bunga nito pagdating ng araw, kamatayan ayon dito sa kasulatan. So mag-ingat po tayo, no? So hanggang dito na lang, maraming salamat. And God bless everyone.